Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Wala nang ginawa ang babaeng yun kung hindi mag-imbento ng kwento. Niyaya ko daw siya magkita kami sa hotel. At sino naman ang magpapatunay? Alamin niyo kung ako nga talaga ang nagpa-reserve ng kwartong yun. Kayo naman, kung sino-sino pinaniniwalaan niyo maliban sa akin, Mama, mas maswerte pa nga yung sinungaling na si Maria Jose na yan kaysa sa akin na anak mo. Kahit na ilang beses na nating nalaman na napakasama niya at ng pamilya niya. Bruno? Bruno! Ano sa palagay mo? Baka nagkakamali lang tayo at pinagbintangan natin siya, Filipa. Malay natin, ma'am. Malay natin. Kailangang imbestigahan yan para malinawan. Hello? Victoria, napatawag ka. Pasensya ka na kung naistorbo kita, Fernando. Alam ko marami kang trabaho pero may kailangan talaga ako ipakiusap sa'yo. Sige, sabihin mo lang, ano bang kailangan mo? Pwede bang pakitignan mo yung hotel na sinabi raw ni Bruno kay Maria Jose at tignan mo kung sino talaga nagpareserba ng kwarto? Para saan yun? Ay, itinatanggi kasi niya. Iniisip ko naman kung siya nga ba talaga. Kaya kailangan kong masiguro ang lahat. Pakiusap, huwag mo nang sasabihin kay Alejandro. Victoria, baka malagay naman ako sa alanganin. Pakiusap, Fernando, huwag mong sasabihin. O sige, gagawin ko yan. Meron pa nga lamang akong meeting sa ngayon. Pero pwedeng i-cancel ko muna. Hindi, huwag. Kapag may pagkakataon ka na lang. Salamat, Fernando. Natutuwa ako. Alam ko maasahan kita anumang oras kita kailanganin. Siyempre naman, Victoria. Kahit kailan. Makita na lang tayo. Ano kaya kung ipasyal lang muna natin sa labas si Coco? Ay, pero Filipa, alam mo ang dami kong iniintindi. Hintayin ko pa ang tawag ni Fernando. Eh di dalhin mong iyong cellphone. Puro problema na lang sa bahay ang iyong inaalala. Lagi ko nga sinasabi, kung may solusyon ang problema, bakit ka mag-aalala? At kung wala, bakit ka rin mag-aalala? Sige na, lumabas na tayo. Ay, siya nga pala, kailan ka ba huling nagpunta sa simbahan? Ay, matagal na. Siguro naman magkakaroon ka ng katahimikan doon, hindi ba, Coco? Teka nga, Kuko. Halika. Ay, Kuko. Teka, kukunin kong bag ko. Lumabas tayo at pumunta sa simbahan. Halika na, tara na. Ay, sige na, Coco. Sinasabi ko sa'yo na hindi ako pwedeng lumabas dito. Hindi pwede. At bakit naman? Kasi sinabi sa akin ni Sir Alejandro na dito lang ako at huwag akong aalis. Talagang nagalit siya sa akin dahil inaya ko si Miss Paula na magmaneho ng sasakyan. Ako kasi ang sinisisi niya na nasagasaan yung lalaking kausap niyo, sir. Pero kailangan kausapin mo sila. Yung inutil na yon at yung kapatid niya. Pasensya na. Pero hindi ako pwedeng umalis. Kapag lumabas kasi ako ng bahay, babarilin ako ng gwardya. Buwisit na, Alejandro, yan. Wala na siyang ginawa ko, hindi magbuwisit sa akin. O sige, ako na lang. Pag-isipan niyo, sir, baka hindi mabuti yan. Wala akong magagawa. Sabihin mo sa akin kung paano pumunta doon. Ganito. Doon sa kalye.
Huwag ka nang umiyak, Ian. Kilala ko si Alejandro. Tingin ko magiging maayos din ang lahat. Pero nagagalit siya ng gusto, tatay. Oo naman, pero hindi ka niya pababayaan. Sigurado ko gagawin niya ang lahat para hindi ka makulong, anak. Yan din ang sinabi ko sa kanya, Itay. Talagang kaya niya magbayad ng piyansa. Tatay, baka matagalan pa yun. Ang sabi nila mahirap mabuhay sa kulungan, Tay. Yung mga nakukulong pinagsasamantalahan nila doon. Tama na. Pakiusap. Tama na. Tama na. Tama na. Hindi ka dapat magkaganyan. Nagpang-abot na naman ba sila? Oo, pero mas malala pa ngayon kaysa nung una. Heto pa, pinapunta pa ni Bruno si Maria Jose sa hotel para makapagkita sa kanya. Talagang galit na galit si Bruno kay Alex kaya gano'n na lang ang paggugulo niya sa mag-asawa. Magagawa ni Bruno kahit na ano. Hindi ba sinabi pa niyang papatay niya siya? Bueno, sinasabi niya yun tuwing galit siya. Hindi siguro. Ngayon kapag pinatay niya si Alex, papabor sa'yo yun. Ibig kong sabihin para sa hatian ng pera. Oo nga, hindi ko naisip yun ah. Pero kung si Bruno ang mamamatay, ganun din siguro. Hindi gagawin ni Alex yun. Anong tingin mo kay Maria Oguera na yun? Walang Mario Aguirre. Wala? Sasabihin ko sa'yo. Pero sa ating dalawa lang ito. Oo naman. Si Mario Aguirre inimbento lang. Para saan? Para isipin ni Alex na may iba ang asawa niya. Grabe naman ang nangyayaring yun. Para pumatay ka ng tao ng ganon? Kawawang Paula na trauma siguro sa nangyari. Bakit ka maaawa sa kanya? Hindi siya dapat nagmaneho dahil hindi pa siya nakakapagmaneho ng kotse. Ano na ngayon ang mangyayari? Alam kong poprotektahan siya ni Alex, hindi siya pababayaan. Kahit na gusto ko siyang isumbong sa mga polis para kalad ka rin palabas ng bahay. Alam ko ang gagawin mong yan. Oo, pero si Alex ang makakaaway mo. Oo, yun lang ang pumipigil sa akin. Sa ngayon, mas mabuting sumipsip muna ako sa kanya. Lalo't alam ko makikipaghiwalay na siya. Bakit naman? Mukhang humihingi kay Bruno ng bayad yung witness sa insidente kapalit ng pananahimik niya. Nagbayad si Bruno? Gagawin niya yun. Pero kailangan muna niyang idiin si Maria Jose, kaya pinapunta niya siya sa hotel. Pumayag ba siya makipagkita sa Ano ba sa palagay mo? Siyempre pumayag siya. Nakuha pa nga niya yung susi ng kwarto. Ang hindi niya naisip ay malalaman ni Alex yun. Nagalit talaga siya nang malaman niya. Hindi na siguro siya makikisama sa babaeng magtataksil sa kanya. Aba, kalain mo nga naman. Alam ba ni Bruno na may gusto yung Mario Aguirre na yun kay Maria Jose? Oo naman. Minsan tinawagan ko si Maria Jose sa telepono. Bago ko nalaman na may taong nagpapanggap na Aguirre. Si Alex yung nakasagot. Hello? Pwede po ba kay Maria Jose? Sino po ito? Mario Aguirre. Wala po siya rito. Gusto niyo ba mag-iwan ng number para matawagan niya kayo? Alam na niya, sabihin mo na lang na tumawag ako. Sige po, sir. Anong mapapala ni Maura doon? Hindi ko alam kung ano. Pero malaking binayad niya sa akin. Ano? Naiisip kong pwede tayo makinabang sa mga nangyayaring ito. Tayo? Malabo yan, Roberto. Masyado nang masikip ako. Ano man ang mangyari, makikinabang lang dito ay ako. Hindi ko inakalang makasarili ka pala. Lalong-lalo na sa akin. Tama ka. Lalo na pagkatapos ng nangyari sa ating dalawa. Bakit hindi ka makipaghiwalay? Para maging malaya ka na. Para saan? Para magsama tayo? Bakit hindi? Hindi ako bakla. Babae ang gusto ko. Ako rin. Isa pa, mayaman si Raquel. At kapag nakuha niya ang bahagi niya sa yaman ng papa niya, ako na magiging kilabot ng lahat. Mga lalaki, babae, lahat sila. Oo. May maganda nga naghihintay sa'yo. Alam ko magkapatid sina Paula at Maria Jose. May kapatid pa kaya sila? Ang alam ko, wala. Kahit patay o nawawala man lang, ganoon. Siguro, pero wala nagsasabi. Bakit? Curious lang. Wala lang.
Diyos ko. Alam kong naging malayo ako sa'yo. Kaya siguro, naging komplikado ang aking buhay. Nababahala na ako sa anak kong si Bruno. Pakiusap. Gabayan niyo siya para hindi siya gumawa ng bagay na kanyang pagsisisihan. Gawin niyo siyang matalino at mabuting tao. Nakikiusap ako. Bantayan niyo ang mga anak ko. At pakiusap, Diyos ko. Patawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Marami na ako naging pagkakamali sa buhay ko na pinagbabayaran ko ngayon. Maawa ka sa akin. Patawarin mo po ako. Diyos ko, patawad. Mahal na Birhen na kabanal-banalan ng Yucatan. Tulungan po ninyo si Ma'am Victoria. Alam kong may mga pagsubok na naghihintay sa kanya dahil ang anak niyang si Bruno ay napakasama talaga. Ay, patawarin niyo ako sa nasabi ko. Nakikiusap po ako. Bigyan niyo po ng pangunawa at pagtanggap si Ma'am Victoria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak. Ma'am? Ako ang asawa ni Alex Lombardo. Pwede ko siya Sige po, makausap. nandiyan ang sekretary niya. Salamat. Nasaan na ba yun? Oh, ito pala. Magandang hapon. Ako ang asawa ni Alex at gusto ko siya makausap. Pwede ko ba siya maabala? Ma'am, tumuloy po kayo. May meeting sila ng abogado niya pero malapit na matapos yun. Maraming salamat. Oo, sasabihin ko pong nandito kayo. Sige, salamat. Mr. Lombardo, narito po ang asawa niyo. Magandang hapon. Magandang hapon, sir. Ano pong kailangan nyo? Sa room 14 ako. Nagpareserba ako kahapon at gusto ko sanang magpadagdag ng 2 araw pa. Wala pong problema. Sandali lang po, sir. Salamat. Sir, kayo po ba si Mr. Mario Aguirre? Kayo po ba si Mr. Aguirre? Hindi, baka nagkakamali ka lang. Sigurado ko bang siya mismo ang nagpareserba? Tumawag lang po siya. Pagkatapos may pinapunta siyang lalaki para magbayad. Nagbayad siya ng cash? Opo, sir. Karaniwan tinitignan namin ang kanilang ID. Sinabi nung lalaki na si Mr. Aguirre mismo ang magbibigay sa amin pero hindi siya dumating. Sige. Maraming salamat sa tulong mo. Kukunin niyo na po ba yung kwarto? Hindi na. Salamat. Sige po. Sinasabi ko lang sa asawa mo na isang seryosong krimen ang makasagasa ka ng tao. At ang ginawang pagtakas dito. Isa pa, nalaman ko na ang kapatid mo ay walang lisensya o permit. Wala. Sinubukan naming tignan sa dyaryo sa mga opisina ng gobyerno. Walang sino mang nakakita ng bangkay o sugatang tao sa lugar ng pinangyarihan ng aksidente. Baka naman talaga hindi siya gaanong nasugatan kaya umalis na lang. Oo, maaari rin. Teka, siya nga pala, sino yung lalaking si Eric, yung binabanggit mo noon sa akin? Yung bobong tsuper na mahina ang diskarte at pinagmaneho yung bata. Well, dahil sa pangyayari, may pananagutan din siya kaya lang, mas mababa kaysa kay Paula, syempre. Kaso lang nagkataon may nakakita ng aksidente. Kinausap niya ang kapatid ko at humihingi siya ng pera kapalit ng pananahimik. Anong pangalan ng saksi? Hindi ko alam. Magbabayad ba kayo? Ano masasabi mo? Dalawang pagpipilian mo, magbayad sa testigo para manahimik ito, na masyadong delikado. At yung isa ay para sa babae, yun yung kapatid na kusang lumapit at sabihin kung anong nangyari. Attorney, makukulong ba siya? Pwede siyang ikulong pero magbabayad tayo agad ng piyansa niya. Kahit paano, magiging malaya na siya bago pa lumabas yung naaksidenteng tao. Ano masasabi mo, Alex? Okay na po ba kayo, ma'am? Oo, medyo Filipa, salamat. Ay, nako, yan na. Hello?
Ako ito, Victoria. Fernando. Tumawag ako sa bahay mo kanina lang pero nakaalis ka ng araw. Oo. Paalis na kami ng simbahan. May nalaman ka na ba? Oo, pero gusto kong personal na sabihin ito sa'yo. Malapit na ako sa bayan, bakit hindi tayo magkita? Pero si Bruno nga ba? Hindi. Bakit hindi tayo magkita sa Vion Cafe? Mamaya lamang nandun na ako. Sige, salamat. Nagsasabi ng totoo si Bruno. Hindi siya ang nagpa-reserve ng kwarto. Ngayon, Nagsinungaling si Maria Jose. Tara na. Salamat po. Nakapagtahi ka na ng damit mo. Nakuha mo na ba o hindi pa? Talaga? Kilala niyo ba si Mercedes Brito? Doon ang bahay niya. Nariyan na! Sandali lang, nandyan na. Teka! Magandang hapon. Nandito ako dahil kay Eric. Ang sabi niya sa akin, ikaw daw ang magpapasya sa pinag-usapan ninyo kagabi. Pwede ba akong tumuloy? Sige, tuloy po kayo. Hindi na ako magsasayang ng laway sa pagkumbinsi sa'yo pero... para sa'yo to. Ayan, 500,000 piso yan. Mapapagamot mo ng kapatid mo. Kukunin mo ba o hindi? Hindi kami magsisinungaling sa inyo, sir. Matindi ang pangangailangan namin. Pero ayaw po namin magsinungaling para lang makakuha ng pera. Hindi po nasagasaan ng kotse ang kapatid ko. Nasagasaan siya ng Alam ko at wala akong pakialam. Kung hindi nyo kukunin ng pera, maghahanap na lang ako ng ibang pwede at yun na yun. Ano desisyon niya? Papayag na ba kayo? O hindi? Bukas kailangan niyo magsumbong at gumawa ng akusasyon. Maliwanag ba? Opo, sir. Pero meron kaming gustong malaman. Sino ba kayo? Anong pangalan ninyo? Gusto lang naming malaman kung sino ang... Wala na siguro kayong pakialam doon. Pero may sasabihin ako. Binabalaan ko kayo na kapag hindi niyo ginawa ang usapan natin, matatagpuan ang bangkay ninyong dalawa sa isang bakanting lote. Para sa akin, hindi talaga magagawa ng anak ko ang ganong klaseng kasamaan gaya ng sinasabi ni Maria Jose. Hindi ganong kasama si Bruno. ay nandiyan na si Sir Fernando. Magandang hapon. Magandang hapon. Kung ganun, hindi nga si Bruno ang may gawa nun. Hindi. Kanino nakapangalan yung kwarto? Kay Mario Aguirre. Sinabi ko na, nagsisinungaling si Maria Jose. Simula pa lang, niloloko na niya tayo. Sila ng pamilya niya. Ang kakapal ng mukha. Wala silang hiya. Pinaniwala nila tayo na si Bruno may gawa ng lahat. Pati na yung peking kasal nila ni Alejandro. Kaya lang nakapagtataka. Nakapagtataka ang alin. Dahil nga hindi nagpakita roon si Mario Aguirre. Oo nga at nagbayad siya ng cash pero hindi siya nagpakita ng ID. At ano naman ngayon? Yun nga nakapagtataka. Bakit naman? Sigurado ako, ayaw lang niya magpakita kaya ganon. Bakit? Sa tingin mo si Bruno talaga ang gumawa nun? Hindi. Hindi yun ang iniisip ko. Ang iniisip ko si Alejandro. Mukhang mahal na mahal talaga niya si Maria Jose. Oo nga. Kawawang bata pero... anong maaari natin gawin? Sinabi mo na ba sa kanya? Hindi ba? Gusto mo bang ako magsabi? Hindi, ako na lamang. Ay, parang multo yung Mario Aguirre na yan. Nakikipag-usap at may ginagawa ng hindi nagpapakita. Ay, anong ibig mong sabihin, Felipa? Ang ibig kong sabihin, wala pang nakakakita dyan sa Mario Aguirre na yan. Ewan natin kung bata pa ba siya, matanda pa yan, taga saan siya. Para siyang multo, hindi ba, ma'am? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Sigurado naman akong si Maria Jose at ang pamilya niya ay kilalang-kilala ang sinasabing Mario Aguirre na yun. Pero alam ninyo, naaawa ako ngayon kay Alex. Kailangan niya malaman kaagad higit sa lahat na si Bruno ay hindi talaga tulad ng iniisip niya. Kaya naman siya ganun dahil din kina Maria Jose. Sino nga mag-aakala? Mukhang inosente at mukhang napakabait niya. Naiintindihan kita pero maniwala ka na mas mabuti ng ganito.
Isa pa ihahanda ni Councilor Quinones ang lahat ng kailangan. Piyansa, papeles, lahat-lahat na. Sigurado akong pakakawalan din nila siya mamayang gabi. Magandang hapon, Senyorito Alejandro. Magandang hapon, Ezekiel. Magandang hapon, Senyor. Nakita mo ba si Paula? Nasa cottage yata siya kasama ang tatay niya. Puntahan mo si Paula at sabihin mo na maghanda na siya. Pumunta tayo ng presinto ngayon at hinihintay na tayo ng abogado doon. Kailangan niya ba magdala ng damit? Sana hindi niya na kailanganin pero mas mabuti na rin kung magdadala. Sige. Kaya ni kamukha ang utak ng taong yun o ano? Baliw lang ang papayag na hayaan ng isang batang babae sa loob ng kotse at siya magmaneho. Kung na-aksidente man si Paula, kasalanan yun ang bobong lalaking yun at hindi siya. Tinuruan sana siyang mabuti, pero hindi niya ginawa. Loko talaga siya. Anak, kumusta? Nakausap mo ba si Alejandro? Opo, Itay. Kinausap din namin yung abogado. Ano nang mangyayari sa akin? Kailangan mo na maghanda ngayon. Pupunta tayo sa presinto para masabi mo sa kanila kung anong nangyari. Pero kapag sinabi ko sa kanila, igukulong nila ako, ate! Siyempre hindi. Huwag kang mag-alala. Naghahanap ng paraan si Alejandro para tulungan ka. Huwag ka matakot, anak. Kapag sinabi ni Alejandro na tutulungan ka niya, sigurado kung hindi ka nila ikukulong. Hindi. Hindi kami titigil, Paula. Totoo yan. Sabi ni Alex, mas mabuti kung magbabaong ka na rin ng damit. Hindi, ate! Tatay! Ikukulong talaga nila ako! Hindi. Naniniguro lang tayo. Pero maayos din naman agad ng lahat ngayon. Oo, makakauwi ka rin kaagad mamaya. Hindi totoo yan dahil kung sakali hindi niya ako magbabaunin ng damit. Huwag ka muna mag-alala, Iha. Kung ako may nailabas ni Senyorito Alejandro sa kulungan, lalo na sa'yo na pamilya niya, magtiwala ka, Paula. Maraming pera si Senyorito Alejandro at yun pa, siguradong makakauwi ka rin ngayong araw na ito. Huwag ka nang umiyak. Sige na, Paula. Dana. Bakit hindi ka sumama kay Senyorita Raquel ngayon? Kasi sinundo siya ni Miss Maura kanina. Pues nandito ka rin lang at walang ginagawa, pwede mo nang ihatid si Eric sa presinto. Si Eric? Bakit? Malalaman mo rin mamaya. Sige na. Ano? Sa presinto? Pero bakit kailangan kong pumunta? Magsasalita ka sa nangyaring aksidente kasama si Miss Paula. Eh di kung ganun pala, nagpakita na ba yun na sa Alam kasahan? mo hindi pa. Pero sinabi ni Senyorito Alejandro na mas mabuti para sa inyong dalawa na magsalita na para hindi na lumala ang lahat. Si Mr. Bruno, alam ba niya na isasama niyo ako? Kasi siya ang amo ko at kailangan siguro niyang malaman. Yan ang hindi ko alam. Sinasabi ko lang sa iyo ang utos ni Senyorito Alejandro. Sige na, magbanyo ka muna at suklayin mo ng maayos ang buhok mo. Hihintayin ka ni Arturo rito para ihatid kayo. Para kang baluga, ayusin mo yung polo mo, itakin mo. Hindi ko maintindihan talaga. Sino ba yung nasagasaan nila? Ikaw, ihahatid mo lamang si Eric sa presinto at huwag ka nang magtanong. At siguraduhin mo na hindi ka matatakasan ng buwisit na yan. Ay, ano ka ba naman? Pinahirapan mo naman ako, Ezekiel. Ako magdadrive. Paano ko siya mababantayan sa likod ko? Paano ko mabuksan ng pinto at tumalon? Eh, di nakatakas siya. Oo nga, tama ka. Sasabihan ko si Chuchu na sumama sa inyo. Mabuti pa nga. Sige, dahil kapag nakasama si Chucho, siya magbabantay sa kanya. Hello, Mary. Nandiyan ba si Sir Alejandro? Wala po, umalis po siya kanina. Saan daw siya pupunta? Sa presinto po. Pinupunta din niya si Councilor Quinones doon. Kasama yata si Mrs. Maria Jose sa kanila. Pero sabi naman niya kung mahalagang bagay, tawagan niyo siya sa cellphone niya. O sige, maraming salamat. Walang anuman po, architect. Senyora, hinihintay ko po kayo. O bakit, Ezekiel? May nangyari ba? Dumating na po si Senyorito Alejandro para sunduin si Miss Paula at pumunta sila sa presinto. Mahal na saan to? Kabawang bata. Hinarap na talaga niya. O siya, sige. Si Bruno, nandyan ba siya? Wala po, Senyora. Kapag dumating siya, sabihin mo lang gusto ko siyang makausap ngayon din. Opo, Senyora. Salamat, Ezekiel. Halika na, Kuko. Sumama ka sa akin. At baka kagating ka ng taong yan. Tamang-tamang dating mo. Nakipag-usap na ako para maging mas madaling lang.
Salamat. Anong kailangan namin gawin? Alang-alang sa pangalan nyo, maaari kayo mag-usap sa isang pribadong kwarto, pero ang pwede lang pumasok ay ikaw lang at si Miss Paula. Hindi tama yan. Ako ang ama ng bata. Gusto ko malaman kung ano ang mangyayari sa kanya. Sige na, pasensya na. Pero siya lang talaga. Pasensya na, pero kailangan nyo maghintay. Oo, sige. Pero hindi kayo aalis, hindi ba? Siyempre hindi ako aalis. Sige na, kailangan nyo nang pumasok. Ay, sige nga ngayon. Patingin nga ako. Ang gwapo mo talaga. Gwapo ka talaga. Ang cute mo naman, Kuko. Ang cute-cute. Ay, nakita lang kayo ni Mr. Fernando. Mukhang naging masaya ka na, ha? Ay, tumigil ka na nga sa sinasabi mo, Filipa. Hindi, ibig ko sabihin yung sinabi niya sa'yo. Na hindi si Bruno ang nagpa-reserve ng kwarto sa hotel. Siyempre naman. Hindi mo lang alam kung gaano kaluwag ang dibdib ko ngayon. Talaga, Filipa, hindi ako makapaniwala. Hindi ako naniniwala na magagawa ng anak ko ang ganong klaseng kalokohan. Ay, ikaw na nga sumagot. Puntahan mo si Mama Filipa. Oo. Hello, Ezekiel. Ano yon? Sasabihin ko sa kanya. Gaya ng pinag-uusapan natin, ma'am. Parating na raw si Sir Bruno dito. Babalik din ako. Salamat, Filipa. Ay, wala nang mas bulag pa kaysa sa taong ayaw makakita. Hindi ba, Kuko? Ay, la 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 la. Ay, 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 ay. Anak, mabuti naman. Bumalik ka na, ah. Anong dahilan at masaya ka yata? Ay, ang tanga-tanga ko talaga. Ewan ko kung bakit naniniwala ako sa kasinungalingan ni Maria Jose. Patawad, anak. Patawarin mo ako sa pagdududa ko sa'yo. Bakit nagbagong isip niyo? Ginawa ko ang sinabi mo. Pinapunta ko si Fernando sa hotel na yun para tanungin kung sino nagpa-reserve ng kwarto ng hotel. Nalaman namin na si Mario Aguirre pala. Sinabi ko na nga ba? Sinabi ko na sa inyo, Mama. Sinabi ko nang wala akong kinalaman doon. Buti na lang at napatunayan ko, anak ko. Ay, pagkatapos ng napakaraming problema, makakahinga na ako ulit. Hindi mo lang alam kung gaano ko ipinagdasal na sana hindi nga yun totoo. Pumasok tayo sa loob at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Halika na. Hinihintay ka namin, Eric. Nagbibigay ng statement si Paula sa opisina. Sa palagay ko, malaking pagkakamali ito. Nanahimik na lang sana tayo hanggang sa may nagsalita o hanggang sa may malaman tayo para manahimik na lang ako. Hindi. Sabi ng abogado, mas mabuting ganito. Pues, anong malay ba natin eh? Hindi, tatawag na lang ulit. Okay na yan. Wala kang gagawing anuman kundi ang iniutos na Senyorito Alejandro. Tatago ko muna ang laruang ito. Umalis siya kanina kasama si Maria Jose at si Paula. Papunta sa presinto. Sasabihin nila kung anong nangyari para maiwasan ang anumang komplikasyon kung sakaling may magsumbong pang ibang nakakita. Mabuti naman. Sana hindi na nila palayain ang babae niya. Ewan ko kung bakit nakikisama pa si Alejandro sa mga taong yun. Wala nang ginawa kundi bigyan tayo ng problema. Hindi man lang ba niya naisip na pineperahan lang nila tayo? Pamilya sila ng mga kriminal at dapat lang na sila'y makulong. Tama na anak, tama na. Magpakita ka naman sana ng awa sa kanila. Awa? Bakit, Mama? Naawa ba sila sa akin? Alam ninyo, lahat ng ginawa nila sa akin, Mama, lahat ng sinabi ni Maria Jose tungkol sa akin na sinugundahan pa ng pamilya niya. Wala silang pakialam kung mag-away man kami ni Alejandro. Pinalalala lang nila ang away namin. Sila din na nakinabang. Ganun kasama ang pamilya nila. Naiintindihan ko ang galit mo at naniniwala ako. Alam ba ni Alejandro na hindi ako nagpreserve ng kwarto? Hindi. Ewan ko. Ang alam ko, hindi pa. Kailangan niya malaman to. Anak, hindi ngayon ang tamang panahon. Inaayos na ang kaso ng kapatid ni Maria Jose at medyo naguguluhan pa siya. Kailangan din natin siyang isipin. Ay, hindi siya ang dapat sisihin sa mga nangyari. Kawawang bata, ayokong isipin kung anong sasabihin niya kapag nalaman na niya. Isinusumpa ko na hindi mabilis ang takbo ko kasi nga nag-aaral pa lang akong magmaneho. Biglang sumulpot ang lalaking yun.
Hindi ko pa siya nakita at sinubukan ko pa siyang iwasan. Pero wala akong nagawa at nasagasaan ko pa rin. Nalaman mo ba kung anong nangyari sa kanya? Hindi. Nawala na ako ng lakas ng loob. Parang hindi na ako makagalaw. Pero nakita siya ni Eric. Sinabi niya na hindi pa siya patay. Walang nakitang katawan doon at wala nag-report tungkol sa nangyari. Posible kaya na itinapon lang ninyo ang katawan sa kung saan? Siyempre hindi. Kahit kailan hindi. Inalagay lang siya ni Eric sa gilid, Tay. Sinusumpa ko, hindi ko ginawa yun, Naniniwala Tay. ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ko ginawa yun, Tay. Hindi ko gagawin yun. Naniniwala ako sa'yo, anak. Tay, Bitaw. sinusumpa ako. Gusto niyo pong magkape, ma'am? Sige, salamat. Excuse me po. Tandaan mo, nasa akin ang cellphone mo. Sino itong tumatawag? Bruno Albenis. Sino to? Gusto kong makausap si Eric. Sandali lang. Para sa'yo. Ibibigay ko ito sa'yo dahil boss mo ito. Yes, sir. Gusto ko lang malaman mo na binigay ko ng pera sa kanila. Magbibigay sila bukas ng statement kaya alam mo na kung anong sasabihin mo kapag ikaw lang tinanong. Maliwanag ba yun? Opo, sir, pero paano kung makulong ako dito? Pwede ba? Huwag kang nanduwag. Akong bahala, papiyansahan kita. Pero mag-iingat ka sa sasabihin mo. Salamat, sir. Maraming salamat. Ano sinabi ng boss mo? Darating ba siya para magsalita para sa'yo gaya ng ginawa ni Senyorito Alejandro doon kay Paula? Bakit ba nakikialam ka, ha? Baka na merong matanda. Anong nangyari? Anong sabi nila? Ikinuwento ni Paula sa loob ang nangyari. Ngayon si Eric naman ang tatanungin nila. Mr. Eric Diaz? Opo, ako po yun, sir. Pumasok ka dito. Magsabi ka ng totoo, Eric. Yun ang pinakamabuti para sa lahat. Opo, sir. Opo. Hello? Ako to, Alejandro. Kailangan natin mag-usap. Marami akong ginagawa. Ano ba yun? Hindi ba tumawag si Mama para sabihin ang nangyari? Anong nangyari sa kanya? Hindi sa kanya. Hayaan mo, masaya naman siya. Alam na niya na invento lang ni Maria Jose ang sinasabi niya na pinapunta ko siya sa hotel. Pero kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang kaibigan mo si Fernando dahil siya ang inutusan ni Mama para alamin kung sino ang nagpareserba ng kwarto. At kilala mo ba kung sino? Sino? Si Mario Aguirre, hindi ako. Sino yun? Wala. Wala lang yun. Fernando, si Alex to. Ano na nangyayari dyan? Naasikaso na ng abogado pero di yun ang dahilan ba't ako tumawag. Fernando, gusto ko malaman kung totoo nang galing ka sa hotel kung saan pinapunta ni Bruno si Maria Jose at alamin kung sino nagpareserba ng kwarto. Oo. Hindi agad ako tumawag dahil alam ko nasa presinto ka ngayon. Sino nagsabi? Si Victoria? Hindi. Si Bruno. Pero sigurado ka ba na nakapangalan ng reservation kay Mario Aguirre? Yun ang sinabi sa akin ng empleyado ng hotel. Pero kailangan natin pag-usapan ito ng mahinahon. Ano na ang nangyari kay Paula? Hinihintay pa namin si Eric na matapos sa statement niya. Pero anong ibig mo sabihin na pag-usapan ng mahinahon? Makinig ka. Ayusin mo muna ang problema mo dyan. Pagkatapos mag-usap tayo sa bahay ko o kaya sa inyo. Pero sabihin mo, patay ba siya o hindi? Akala ko lang, hindi siya gumagalaw at dahil yun sa pagkakabangga sa kanya, yun ang iniisip ko. Pinakiramdaman ko ang tibok niya pero wala akong nararamdaman. Pero masyado akong inabahan. Hindi ko masabi. Anong itsura niya? Mukhang bata siya. Pero mukhang lasing siya. Alam mo ba kung paano ka naging pabaya sa pangyayari? Opo, sir. Pero ilang araw na nagmamaneho si Miss Paula. Lagi namang walang tao sa kali. At saka isa pa, binabantayan ko mabuti. Pero hindi sa pagkakataong ito. Kasi sir, bigla kasing sumulpot yung lalaki. Kung ganoon, anong suot niya? Dark na damit. At saka maong at shirt, yun lang. Ang sabi ni Miss Paula, mukhang nakakoat daw siya o kapote. Tama ba yun? Kawawa naman siya. Takot na takot siya sa nangyari, kaya siguro
Hindi niya ito nakita. Ano? Derek, anong nangyari? Mabuti naman. Tingin mo ba ikukulong nila ako? Paano ko malalaman yun, Paula? May nangyari ba? May masamang balita? Wala naman. Pero mukhang hindi ka okay. Hindi ito ang tamang lugar o tamang oras para pag-usapan natin to. Mr. Lombardo, pwede ka bang makausap sandali? Sige, attorney. Saan galing ang asong yan? Sa akin yan. Huwag mong sabing itapon ko siya sa kalye, ang sama naman nun. Nahirapan na siya nang walang makain at matirhan nang nawala siya. Isa pa, gustong-gusto siya ng mama mo. Ay, gusto talaga niya siya. Ay, kawawa naman. Pero siguraduhin mo, Filipa, na hindi yan iihi at doon siya dudumi sa labas ng bahay ko. Dahil pag nangyari yun, tayong dalawa magkakaproblema. Una sa lahat, normal lang yon. Ginagawa talaga yon ng kahit na sino, hindi lang ng hayop. Kahit ikaw. Ah, Pero kung sakaling dumumi siya, heto, meron ako nito para linisin yon. Isa pa, hindi ko naman kasalanan na walang inimbentong kubeta para sa mga aso, hindi ba? o sige na, tama na. May alam ka ba kung anong nangyari sa bobong Paula na yon? Ewan ko, inaasikaso na nila yon. Ang mama, nasaan? Humingi siya ng kape kanina kay Celia. Baka naman nasa terrace siya. Hindi, Joaquin. Hindi ko pa natapos yung nobela. Kasi sa totoo lang, parang ayokong isulat yung mga ganong klase ng kwento. Hindi na namin lahat ang gawa mo. Tapusin mo na, Victoria. Alam ko. Pero naisip ko na baguhin yun. Anong pagbabago? Ewan ko. Hindi ko pa alam kung ano. Sige, sa ibang araw na lang natin yung pag-usapan. May problema pa ako sa pamilya na dapat unahin. Hindi ako nagagalit pero gusto kong tsaka na tayo mag-usap. Oo, pasensya na. Tatawagan na lamang kita. Sinong kausap niyo, mama? Wala. Hindi na yun mahalaga. Andito ka pa. Akala ko umalis ka na. May alam na ba kayo kung nakulong nga si Paula? Ay, wala pa akong alam. Naroon sila sa presinto at inaayos pa yon. Alam ko medyo matagal pa bago maayos yon. Sana nga ikulong na siya para once and for all matuto naman siya ng leksyon. At sana layuan na sila ni Alex dahil puro na lang problema ang dinadala nila sa ating pamilya. Oo naman. Aba, kumbinsido ka na? Akala ko kakampi ka nila, ma. Nagdalawang isip ako nung una pero mukhang nagiging malinaw ng lahat ng bagay para sa akin ngayon. Ewan ko kung totoo ang sinasabi nilang pinipilit nga ni Bruno si Maria Jose na mapasa kanya sa pamamagitan ng aksidenteng nangyari. Naku, napakaraming pera nito, kumari. Lahat ng isinanla natin, mababayaran na natin. Oo, Gregorio. Pero ang totoo, natatakot talaga kami ng kapatid ko. Natatakot saan? Anong saan? Natatakot kaming maparusahan dahil sa pagsisinungaling. Isa pa hindi namin alam kung may madadamay kaming tao dahil sa kwentong sasabihin namin sa kanila. Alam nyo, maraming perang taong nagpunta dito sa amin. At siguradong kapag hindi namin sinunod ang pinagagawa nila, at kapag nalaman nila na nagkamali kami, tsak na babalikan nila kami, lagot na talaga kami. Hindi naman siguro ganun yun, Meche. Sigurado ko doon. Kung may pera sila, hindi sila gagawa ng iskandalo. Gagamit sila ng pera para ayusin yun, hindi ba? Ay, tama ang asawa ko. Isa pa, saka ba naman makakakita ng ganito karaming pera, Meche? Ang dami-dami, oh. Ay, parang pangarap na nagkatotoo ito. Ay, huwag ka na magmukmok. Mag-enjoy ka na lang sa buhay. At saka hindi ka na dapat namang problema sa pera. Ang dapat ka nagsiselebrate tayo sa swerteng pinapangarap lang ng iba, hindi ba? Mario Aguirre? Oh, siya ang nagsabi kay Maria Jose na makipagkita sa hotel at hindi si Bruno na sinabi niya. Tapos napalabas niya. Pero paano? Inutusan ni Mama si Fernando na alamin sa hotel. Yun ang sinabi nila sa kanya. Kaya kasinungalingan lang lahat ng sinabi ng katulong na yon. Ang kapatid ko ay inosente. Sigurado ka ba dyan? Sinabi lang sa akin yun ni Mama. Sinabi rin niya yung kwento ni Maria Jose tungkol sa peking kasal na sinabi niya plano daw ni Bruno at pinagtangkaan din daw niyang patayin si Alejandro. Pero gawa lang yun ng kriminal na babaeng yun. Kaya nakita mo, simpleng insidente lang lumabas din ang totoo. Alam na ba ito ni Alex?
Duda ako dahil nandun kasi siya at pinagtatanggol ang kapatid ng bruha. Pero kapag nalaman niya, magugulat yun. O ano? Hindi ka naniniwala? Hindi, sige lang. Nakikinig ako sa'yo. Alam mo, Roberto, magaling ako magbasa ng tao. Alam ko kung problema ang dala ng mga oportunistang yan at puro na lang problema. Sanay silang manlokot isahan ng kapwa nila. Dapat makulong silang lahat, hindi lang si Paula. Lahat sila, Roberto. At isa pa, pag nangyari yun, matatahimik ng ating pamilya. Kaya dapat makulong sila. Ganun lang yun. Bakit ba ang tagal-tagal nila? Tingnan mo, ilang oras na sila sa opisina na yan. Baka pinag-uusapan nila kung magkano ang lagay. Pero bakit kailangan pa nilang pag-usapan ang tungkol sa lagay? Sinabi na sa kanila ng abogado na wala namang bangkay. Isa pa walang nangyaring krimen. Kaya kung tutuusin, wala talagang kaso. Oo nga, kaibigan Pedro, pero kilala mo naman ang diskarte ng mga yan. Baka gusto nila ng konting pang good time. Tumahimik ka na lang, baka mamaya mas lumala pa lalo. Tama sinasabi ni Mr. Arturo. Kinakailangan natin mag-ingat. Grabe, lagi na lamang ako napapahamak dahil sa kadaldalan ko. Bakit hindi na lamang tayo magkwentuhan? Magkwento ka tungkol sa sarili mo dahil simula na dumating tayo, hindi pa tayo nagkukwentuhan dalawa. Mabuti pa nga. Tayo na! Halika na! Sa tingin mo, manghihingi sila ng pera kay Alex para hindi ako makulong? Sana hindi. Pero Paula, huwag mo nang isipin yon. Magiging maayos din ang lahat. Sinabi mo na ang totoo. Kaya, okay na yun. Ay, sana nga. Ibig sabihin, ang lahat ng sinabi niya sa akin ay puro kasinungalingan, ganun ba? Hindi ako makapaniwala na ang isang inosenteng katulad niya ay nagawa akong paikutin sa isang kasinungalingan. Relax, Alejandro. Huminahon ka. Baka naman meron siya Anong magandang paliwanag paliwanag. Hindi ko alam. Kausapin mo siya. Para ano pa, Fernando? Para paikutin niya ako ulit sa kasinungalingan niya? At ang natira ay sobra-sobra pa para makahanap ka ng isang hotel o isang paupaang bahay. Hanggang sa makahanap ka ulit ng isa pang hangal na lalaking lolokohin mo. Pero, At bukas na bukas din, lumayas na kayo sa pamamahay ko. At pakibilisan niyo.